Nasa linya ho natin ang Presidente Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, si Sir Rolando Tambago. Sir Rolando, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double B. Magandang umaga po. Magandang umaga po at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Ayan, salamat po sa maagang gising, Sir Rolando. Unang tanong naman, bakit po mahal ngayon ang karning baboy? Ang hirap na pong mag-adobo, magbenudo at kung ano pang lutong baboy. Kaya lang mahal eh. 400 plus, Oo. 420 ang presyo. Oo, sa katunayan ho, ang presyo ho ng farm gate price natin ngayon medyo rin tumaas dahil tumataas din yung farm inputs natin. Aha. So nag-average na ngayon ang farm gate price na sa mga 210. Tumaas nga talaga. 210 kasi tumataas na rin yung lahat ng inputs doon, kagaya din ng ibang industries, no? Ang normally, kung babasihan natin, meron niyang gap between the farm gate price and retail price ng mga 120 pesos dahil din sa mga gastos ng nung kumukuha doon sa farm, tracking, pagpapakatay. May diferensya yan ng mga 120 pesos. So, ibig sabihin, yung kasim nasa mga, kung 210 yung farm gate price, nasa mga 330 lang sana yung presyo ng kasim. Yung liempo naman nasa mga 360 to 370. So, pero that one is kung normal yung conditions lahat. Pero kung sakali, kung yung kinukuha na nila ng baboy napakalayo na hanggang Pinoy Baisiha, hanggang napakalayo na talaga. So, it really depends. So natural lang, pag malayo pinagkukunan, may dagdag talaga. Logistically. Siyempre, Oo. hindi naman yung lalakad yung baboy pumunta ng Hindi naman sila, Manila. hindi naman rin sila may benta ng palugi. Yun dapat ang tutukan din ng gobyerno. Paano nila susolusyonan yung gap between saan yung sources ng farm ng mga baboy hanggang doon sa pamilyang bayan. Sir Rolando, ano pa ba ang rule of thumb? Di ba sa bigas, halimbawa, ang farm gate price ay ganito. Normally, ang rule doon ang karaniwang nangyayari, doble ang presyo pagdating po sa pamilihan. Ganon din po ba sa baboy? Almost ganun rin eh. Almost ganun rin. Pero Dumodoble pagdating sa palengke? Normally ho, yung sources ng baboy natin sa Maynila is na galing lang dati sa Bulacan, no? Malapit lang. So, yun yung basis natin na 120 yan lang yung gagastusin, yung siyempre kikitain din ng biyahero, kikitain ng papakatay, bayad sa pagpapakatay. But sa ngayon ho, kasi alam naman natin lahat na tumataas din yung cost of logistics, cost of doing business, no? Opo. So, kaya nasa mga 120 to 150 pa rin yung add-on doon from the farm gate price. Malaki nga. But, So, but Sir Rolando, 420 na sabihin natin yung presyo ngayon, dapat tindan din ng Department of Agriculture dyan. Baka tumataas talaga yung cost ng pagdala ng mga baboy from sa transport, sa logistics nga. Yung nababanggit nyo, sir, kanina nababanggit partner ni Sir Rolando na tingnan ng gobyerno ang gap. Paano titingnan ho ba? Baka ho mga nababawasan rin mga nag-aalaga ng baboy, mga kumakatay ho niyan. Kaya mas malayo na ang source ho ngayon ng pinagkukunan ng karne. Posible ho kasi alam naman natin na medyo bumaba talaga yung production ng local production ng baboy dahil nga doon sa issue ng ESF rin. Pero yun dapat tingnan kasi yung industry natin, ang hog industry, hindi siya kagaya ng well-developed doon sa mga western countries na from farm, diretso doon sa malalaking katayan, diretso sa consumer. Sa atin kasi, from farm, may kukuha pa ng trader doon sa farm, tapos ipapasa doon sa maliliit na trader hanggang pumunta sa mga merkado. Ilang bahagi po ba ang dinadaanan ng produksyon ng baboy bago makarating ng palengke? Parang sa pagkakabanggit nyo, parang 4-5 yung dinadaanan bago po makarating sa pamilihan. Parang tatlong toll gate minimum 3 siguro. Yan, siyempre, bawat dadaanan na negosyante, may patong.
mapatong yan. So, ang isang tinitingnan natin din diyan na solusyon, which tinitingnan naman ng Department of Agriculture, yung mga post-harvest facility. Halimbawa, galing ng farm, mayroong malapit na katayan, yung farmers na mismo ang magdadala doon sa mga tindera sa mga pamilihang bayan. Okay. At So, saka- linawin ko lang, Sir Rolando Weng, no? Hindi ito issue ng supply. Sapat po ang supply ng baboy natin. Yeah, meron tayong supply kasi kung may pagkukulang naman, tuloy-tuloy naman yung importation Okay. to fill the gap. Pero doon kulang sa- lang. Oo, pero kulang sa supplier na malapit-lapit. Kumbaga, Yeah, logistics at saka inputs ang problema natin. Yun ang nagdahilan kung bakit mahal ang baboy ngayon. Yes po, yes Yun. po. At saka- Alam naman po natin na yung farm inputs natin, 70% yan galing ng feeds. Opo. Yung feeds natin is, yung raw materials is ini-import din yan. Yung soybean meal, wala tayo dito. So, dollar tumataas din. Tumataas ang presyo niya. Dollar exchange. So, hindi naman pwede lahat i-absorb yan ng farmers. Totoo Opo, yan. opo. Walang manipulasyon sa presyo. Wala ho mahirap. Wala. Hindi ho pwede mamanipulahin din kasi farmers are scattered all over the Philippines. So, hindi ho, although organisado tayong industry, wala hong, sa tingin natin, walang manipulation. So, Dapat normal- tingnan yung gap talaga between the farm and the retail. The retail Mas mahal retailer. siguro po, Sir Rolando, because marami sa ating baboy na binibenta sa pamilihan, di ba, Weng? Galing sa mga backyard na mga nag-aalaga, backyard hog raisers. At mas malaki yung gastos nila kasi parang kumbaga sa bilihin yan ay parang tingi, di ba? Unlike yung mga institutionalized na mga farm na malalaki talaga, bultuhan ang bili ng kanilang mga ng kanilang inputs or feeds, plus malakihan din ang bulto pag nagbiyahe po ng baboy. Yeah, isa din yan. So dapat talaga tingnan yung gap, yung supply chain doon sa from farm to yung sa mga tindera kasi ilang kamay ang pasa-pasa yung produkto, yung cost of doing business, kailangan intindihin din yun. Pero yan, dapat tingnan yan ng Okay. gobyerno. Pero kailan kaya pwedeng bumalik sa dati? Normal. Kasi ang presyo ngayon, kung totoo man na meron mga 420, bay kapareho na ng karne ng baka, ganun na di ba? Kailan nakikita nyo na pwedeng bumalik sa Normal. dati? Kunyari yung 320 o 380 na presyuhan. Siguro in the next 2 to 3 months, baka posibleng bumalik doon. Kung masolusyonan ng gobyerno, ang yung sinasabi ko na ulit, na yung gap Logistics. between the farm at saka hanggang doon sa market. Pero for the meantime, pwede po Yes. ba magtakda ang gobyerno ng SRP? Pwede naman. Katungkulan yun at responsibility yun ng gobyerno. Pero kailangan intindihin din yung chain, yung supply chain from farm. Kasi Baka hindi rin natin alam. malulugi baka yung mga nag-aalaga ng baboy, ganun po ba yon? malulugi din yung bumibili galing sa farm kasi tindanin natin kung wala na silang kikitain doon, siguradong wala nang darating na baboy doon Sa palengke. sa pamilihan. Ganun din, kapareho rin pag maglalagay ka ng price ceiling o dapat Yes, hanggang yun dito nga yun. lang or yung price SRP. ceiling kasi talagang susundin nyo. Yung SRP suggested lang di ba? Oo, yung price ceiling. Pero Mas malala yung price ceiling. Wala pa akong nakikitang commodity, agri-commodity na nilagyan ng price ceiling na nasunod talaga. Or kahit SRP na nasunod. Oo. Opo. Meron naman sa bigas, kaso sinalo Bigas ng lang. gobyerno yung lugi. Nagbigay ng ayuda sa mga retailers, di ba? Oo. Yun lang, dapat may subsidy. Hindi pwedeng pumasok dyan na mag-subsidize ang gobyerno sa karne, ano? Yeah. Lahat pala sinubsidize ng gobyerno, wala Hindi, nang kasi free market. Hanapan nyo ng solusyon. Paano ang gap sa transport? Paano yun? Yun ang kailangan natin fuel solusyonan. subsidy ba o anong kailangan? Ano bang specific na pwedeng gawin ng gobyerno dyan? Isa talaga is to shorten the change of hands from farm to
to market. Paano yun? Paano yun? Bawasan yung Oo. in between na yung mga middleman at yung Yes, tatlo, oo. isa lang. Eh di isa lang ang patong ng presyo. Oo. Pero kung tatlo, eh di tatlong patong ng presyo. So bago dumating sa palengke, di ba, Sir Rolando, Oo. tatlo Yes, na yung tama pinatong mong presyo, apat na galing sa Oo. farm gate price. Pero paano maging Oo. isa lang ang trader in between? Paano yun? Yung ginagawa sa ibang bansa is galing sa farm, dinadala doon, immediately doon sa malalaking slaughterhouses. Oo. From slaughterhouses, diretso na doon sa mga retailer. Ayun. Kaso wala tayong ganong klase na slaughterhouse, Wala Sir tayo. Rolando. Oo. Wala tayong mga ganon na facility. Hindi, pero pagdating doon sa slaughterhouse, sino yun? Ang gobyerno mag-assign. Isa lang ang pwede maging trader dito, hindi pwede dalawa, tatlo. Ganun ba yun? Hindi. Kasi ganun. natural yun eh. Oh, yun Hindi nga ganon yung negosyo eh. Oo. So, pero naturally, magiging ganon yun eh. Kasi may access na yung mga farm mismo na meron silang diretso doon sa slaughterhouses. Kasi And baka... maybe facilitated by trader, then papunta din diretso Oo. na sa mga Ayun. pamilihang bayan. Sir Rolando, ano talaga yung monitoring nyo sa presyo? Saan Meron ba meron? talagang pumapalo ng 420, 450 per kilo ng karne ng baboy? Kasi merong isang grupo naman na mga magbababoy nagsabi ng hindi totoo yan. Nasa 380 more or less ang presyohan ngayon sa palengke. May mga areas na umaabot talaga ng more than 400. Pero kung titingnan mo somewhere in like Cavite, Laguna, sa South, marami pang hindi umaabot ng even 380 Oh. yung presyo. So, depende talaga yan sa monitoring ng gobyerno kung saan nila minomonitor. Pero labis Of na po course, yung 420, 450. Labis na yun, Sir yan, Rolando. of course, baka doon nila na-monitor din sa mga supermarket. Naturally, yung mga supermarket sa malalaking meat shops, mahal yon kasi may additional cost sila, refrigeration, Yes. cost of merchandising, and other. Okay. So, sa Okay. pagkarne, talagang palengke lang puntahan nyo. Oo, para mas mura. Palengke, Mas wet. mura, Oh, mas mura. wet and dry. Yun. Thank you, Sir, Sir Rolando, salamat po. Thank you sa oras at Okay, paliwanag. maraming salamat. Thank Yan. you. Thank you. Si Ginoong Rolando Tambago, ang Presidente Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated. Nakakalungkot yun, we. Kilingan, walang pinopro.